depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Huwag kang magre-react dahil pinapanood ka ng ex mo. Ito yung isang bagay na kailangan mong malaman. Kasi kahit wala na kayo, maniwala ka sa hindi, your ex still watching you. Okay. Meron tayong psychological reason and scientific reason kung bakit. Mahalaga pa rin na hindi ka nagpapakita ng reaksyon. So, Coach B, sure ka ba na minamanmanan ako ng ex ko? Binlock na niya ako, meron na siyang bago. Hindi ka man niya mamanmanan sa pamamagitan ng pagmanman sa'yo naturally or basically na ganitong uri ng pagmamanman. Pero pwede ka niyang manmanan in a sense sa pamamagitan ng, alam mo yun, pwede ka niyang manmanan ng paunti-unti. Hindi man solid naman pwede ka pa rin niyang manmanan per week or per month or per 2 months or per 3 months. Pero hindi yan lalampas ng 3 months. Sigurado, hahanap at hahanap yan ng update na nangyayari sa buhay mo. At ang tanging way lang niya kung di kayo nagkikita physically is social media. Or kung nagkikita naman kayo physically, mga friends mo or mga kapatid mo or families or anything like that, he or she will definitely, absolutely try to find out kung ano ang nangyayari sa buhay mo. At bakit ka pinapanood ng ex mo kahit break na kayo? 4 na pointer, syempre. Syempre, habit pa rin. Sanay siya na may access siya sa buhay mo kahit papano. At curious din yan kung nagsasuffer ka or nag-i-improve. Kasi malamang sa malamang, ang gustong mangyari ng ex mo ngayon is magdusa ka, syempre. Wala na ako sa buhay mo, dapat magdusa ka. Ganon ka-unfair ang utak ng ex mo. Gusto niya, nagdurusa ka. Gusto niya, nalulungkot ka. Gusto niya, nasasaktan ka sa pagkawala niya. Ganon yung gusto niyang mangyari. Ngayon, ito ang 2 bagay na masasabi ko. Kung babae ka, okay lang na magpakita ka ng kahit konting pain. Pero wag mong masyadong ipakita na masakit talaga. Pero okay lang naman na magpakita ka ng kahit konting pain. Kung lalaki ka naman, wag kang magpapakita ng kahit konting pain or nagsasuffer ka. Ang kailangan mong ipakita is improvement. Maybe marami akong clients or subscribers na mako-confuse dito, no? Anyway, tuloy tayo dito sa pinag-uusapan natin. Gusto rin kasing makita ng ex mo kung may epekto pa siya sa'yo. And in order for her na makita kung may epekto pa siya sa'yo, is yung nakikita niya na naapektuhan ka sa mga post mo, sa mga pinsan mo, sa nanay mo, or sa father mo, or something like that. You need to show your ex na you are not affected at all. You need to have this silent monitoring or normal kasi yan sa breakup cycle. Ngayon, ano ang nangyayari kapag nag-react ka? 4 na pointers din. Una, nakikita niyang apektado ka pa. Natural. Kaya nga nakikita niyang apektado ka pa. Bumabalik siya sa comfort zone niya na kontrolado pa rin kita. Para siyang si Magneto, di ba? Parang, you're still under my control. Something like that. Nawawala din yung mystery. At kapag nawawala ang mystery, nababawasan ang value mo. At ang reaction mo ay nagbibigay sa ex mo ng emotional validation. So, ano nga ba ang magiging power of non-reaction? Ang pointers ko dito, kapag hindi ka nagre-react, bumabasag yung emotional control niya. Nagkakaroon siya ng fear. Bakit parang moving on ka na? The less you react, the more na nagiging unpredictable ka. The mystery, the high-value psychology. So it will create psychology behind it. The monitoring effect is so good. The more na silent ka, the more na sila'y magmo-monitor. The more na hindi ka affected, the more sila mag-overthink. The more na hindi ka nagre-react, the more sila nawawala ng power. Ang resulta, sila ang nagre-react internally. Habang ikaw, hindi ka nagre-react internally. So, ano nga ba nangyayari dito? Ang ex mo, usually, pinapanood ka kung ano ang mga bagong hobbies mo. Kung nagpo-post ka ba ng sad or patama. Kung may iba ka na bang kinakausap, number 1 to, no? Kung meron ka na bang ibang kinakausap. Kung nagle-level up ba yung life mo. Kung nagmumukha ka bang masaya without them. So, kapag ganyan ang sitwasyon, kailangan ang counter dito, huwag ka mag-post ng emotions. Huwag ka mag-chat ng impulsive messages. Kung magparamdam man siya, calm and short replies lang. Kapag may nakita kang patama, ignore and always keep your energy
calm, controlled, and non-attached. Alam mo, ang ibig ko lang naman sabihin, hindi mo kailangan magpakitang apektado para pansinin ka ng ex mo. Bagus yun yung kabaliktaran actually. Kailangan mo lang ipakita na hindi ka agad nagre-react at sila na ang kakabahan sa part na yun. The less you react, the more they watch you with that. So, kung gusto mo mag-improve ang life mo, kailangan mo mag-focus overall sa sarili mo. Kaya, ang masasuggest ko regarding sa ganitong situation, huwag mong pakikitaan ng kahit anong reaksyon ng ex mo. Dahil believe it or not, pinapanood ka ng ex mo. Next month, next week, next Friday, or today, hindi natin alam. Pero maniwala ka sa hindi, kahit binlock pa niya lahat ng uri ng social media accounts mo, pinapanood ka ng ex mo. Pinapanood ka niya. He or she is waiting for your downfall. Pero hindi ka babagsak. Pagkos aangat ka pataas at dun siya lalapit at lalapit sa'yo. Pero kung gusto mo ng full strategy how to get your ex back, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Baka marami akong maambag sa sitwasyon mo. Thanks for watching.